Praise, hallelujah. God bless. Amen, hallelujah. Medyo lakas lang konti. Monitor lang yung sounds natin kung okay lang. Ating Panginoon Diyos na mga. Magandang umaga sa ating mga bisita. At supposed to be medyo yung discussion natin, medyo malalim dapat. Pero dahil sa may mga bago, medyo bababawan natin dahil pasensya ka muna, Brother Jolie, ha? Medyo mababaw muna yung ating discussion yan, ha? Okay. So, ang pag-uusapan natin ay ang ating panahon. Tayo ay nabubuhay po sa dulong panahon kung saan ay magtatapos na po ang biyaya ng Panginoon sa ating mga hintil. Ang tawag ng Biblia tayo ay Gentile dispensation. Pakiplas nga yung four-horse rider na nanduroon yung 7 church ages para makita natin, mga kapatid, kung papaano ang ating kapanahunan na tayo, bakit ko sinasabing tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan ito ng dispensation ng biyaya. Ang tawag po ng Biblia ay sa Kingdom of Heaven. Ayan. Yan po yun, yung ating sa panahon na yan. Puntahan muna natin ang Luke chapter 17 verse 20 up to 22. Atin pong, gusto ko munang bigyan kayo ng background about sa Kingdom of Heaven na ito ay ini-establish ng ating Panginoon. Luke chapter 17 verse 20 up to 22, paki-plus at aking babasahin. Ganito po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nagtatanong sa kanyang mga Pariseo. At tinatanong kung kailan darating ang kanyang kaharian. At dito po ay sumagot ang ating Panginoon sa verse 20 ay palibasa at palibasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot siya at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob niyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakabasa po ng inyong banal na salita. Muli, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na aming tinanggap sa loob ng isang linggo, Panginoon, at sa kalakasan, at muli kaming nandirito upang mag-aral ng inyong mga salita. Ang aming lang pong hinihiling, O Diyos, ang aming mga kahinaan, ang aming kasalanan, Panginoon, ay matakpan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang hindi niyo makita ang aming kahubaran. At tanging ang toke namin ay ang paghihirap ang banal na dugo ng aming Panginoon. Samahan po kami, kayo lang po ang aming maluwalhati, kayo lang ang maitaas po sa umagang ito at gamitin niyo lang po ang inyong maliit na lingkod bilang alulod po ng mga pagpapala para sa aming mga kapatid. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming samutalangin. Amen. Ito po ay isang account ng ang ating Panginoong Jesucristo ay hinahanapan ng butas ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo, pag sinabing mga Pariseo, sila po ay yung mapaghanap ng kamalian ng kanilang leader o ng kanilang ng isang manggagawa ng Panginoon. At ang ating Panginoong Jesucristo ay kanilang hinahanapan at tinatanong nila kung kailan po darating ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa panahon pong ito ay mahigit ng 1,000 taon na ang kaharian ng Diyos ay hindi na po naghahari sa kanila. As the matter of fact, sa 1 Samuel chapter 8 verse 1, nang sila po ay pinaghaharian ng Diyos. Pakilagay nyo ang 1 Samuel chapter 8 verse 1. Ito po ay ang account ng sila po ay nanggaling sa Ehipto, mga kapatid, at sila ay pinamunuan ng mga hukom. Nang sila ipasok ni Joshua sa Ehipto, si Joshua po, at pagkatapos mamatay ni Joshua, ay paulit-ulit na sila ay nakagagawa ng pagkakamali sa Panginoon. Kaya sila ay nadadala sa pagkalipin. So dumadalangin sila sa Panginoon at sila po ay tinutugon ng Diyos. At ang mga nanguna sa kanila upang sila ay pangasiwan at iligtas sa mga oppression ng kaaway ay ang mga tinatawag na mga hukom. Na unang hukom dyan ay si Othniel. And the final judges of Israel is Samuel. Si Samuel po ang kahuli-hulihan.
But unfortunately, nang si Samuel po ay matanda na at hindi nalulugod ang mga tao, doon po sa dalawang anak ni Samuel na silang naglilingkod doon sa templo at sila po ay inaakusahan nila si Samuel, dahil ikaw ay matanda na, bigyan mo kami ng maghahari sa amin upang ipagtanggol kami sa mga nasa palibot namin. But hindi naman ganon ang design ng Diyos sa kanila dahil ang Diyos ang naghahari sa bayang Israel. Ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan ever since nang sila ay alisin sa lupain ng Ehipto. Sila po ay provided ng Diyos. Binibigay ang kanilang mga pagkain at maging ang manang lupain na hindi naman para sa kanila, ibinigay sa kanila ng Diyos yun. Pero dumating ang isang panahon na hindi na nila ninanasa na sila ay pangharian ng Diyos. Kaya sabi nila, bigyan mo kami ng hari. At dito ay ipinaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na pagka kayo ay nagkaroon ng hari, ang inyong anak na lalaki magiging sundalo, ang inyong babae tagagawa ng pabango, at bukod doon, magbabayad kayo ng tax sa gobyerno para pampasyoldo. Sabi niya, okay yan. Mas gusto namin na mayroong hari, yung nakikitang hari. To see is to believe, ang gusto nila mangyari. So, nangyari ngayon, ibinigay sa kanila, nagari sa kanila si Haring Saul. From the time of Saul, nagari si Saul ng 40 years na tahimik, payapa ang Israel. Pagdating namatay siya at pinalitan siya ng haring si David, another 40 years. And then nang mamatay si David, ay pumalit ang kanyang anak na si Solomon, another 40 years. And for 120 years, ang buong Israel ay unite. Nagkakaisa po sila. But after the death of Solomon, mga kapatid, ang Israel was divided into two parts. Southern tribe, yan po yung Judah and Benjamin, at ang 10 northern lost tribe, sila po ay nahiwalay. Nagtayo sila ng templo sa Samaria, ayaw na nila doon sa templo ng Panginoon, sa Jerusalem. So sila po ay nag-away-away, nagkawatak-watak sila. Yang 12 tribo ni Israel na yan, sila po ang tinawag ng Diyos para sila po ay ipakilala nila ang kaluwalhatian ng Diyos. But unfortunately, sila mismo ay nag-away-away. Hanggang ang pagkatapos ng mga hukom, ito na sumunod ang mga hari at ang pinakamasamang naghari ng Israel ay walang iba kundi si Sedekiah, mga kapatid. Yan po ay binulag ng kaaway. Pero makikita mo, konti lang, mabibilang mo sa daliri ng tao ang mabubuting hari ng Israel. Lahat po sila ay mga wicked kings na salip na sila ay mga ngasiwa na ang bayang Israel ay ilapit sa tamang paglilingkod sa Diyos. Sila po ay napahamak at naglingkod sa Diyos-Diyosan. Dahil po sa anong kalagayan? Dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan, sa salapi, at ang iba ay nangahulog sa babae, katulad ng mga sinaharing Solomon. 1,000 actually asawa ni Solomon eh. So pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, in-expect nila na ipapanumbalik ng Panginoon ang kaharian. Dahil lang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 3 ay nagtanong ang wise man at ang sabi niya, where is the King of the Jews? Saan ipinanganak ang hari ng Hudyo? So alam nila na itong pagdating na ito, siyang hari. Of course, totoo na ang ating Panginoon ang siyang hari. At ang inaasahan nila, ipapanumbalik na ang kanilang kalagayan, na merong maghahari sa kanila. Dahil sa loob ng mahigit na 1,000 taon, ang bansang Israel, nang sila po ay mapasok, makubkob ng Babylonian Empire. From Babylonian Empire, then Persian Empire, then Grecian Empire, and then the last one is the Roman Empire. Sila po ay hindi na isang bansa. Ang Israel ay hindi na bansa. Sila po ay under province na lang sila. Kung sino yung nakakasakop sila, sila po ay obligado na sila ay magpasakop sa Babylon, sa Medo-Persian, sa Greco-Macedonian, at pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ang Israel po ay kontrolado po ng Roman Empire. 4 na imperyo ang kumontrol sa kanila at kaawa-awa sila. Mahirap ang kanilang kalagayan. Isipin mo na lamang na ikaw ay naglilingkod sa ibang lahi, sa ibang nasyon. Napakahirap nun. Kaya pag kinikwento ng matatanda, kung sila po ay yung karanasan nila during ng panahon ng Second World War, ay mahirap ang kanilang naging kalagayan. Yung mga nabuhay nun. Buhay ka na ba noon, Brother Jolie? Yung panahon ng Second World War, kailan ka ipinanganak?
At hindi pa, kasi 1942 hanggang 1941 to 44 yata yung Second World War. So hindi ka pa tao nun. Yung mga magulang mo ang nabubuhay nun. So hindi biro yung kanilang naging karanasan. Katulad din ng bayang Israel. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, ninanasa nila na sila po ay makalaya na sa kahirapang kanilang nararanasan. But unfortunately, mga kapatid, hindi nila nakita yung plano ng Diyos. Na in the Old Testament ay nangungusap ang Diyos through the mouth of holy prophets, mga kapatid, na darating ang Misaya na ito ay magpapalaya sa kanila. Saan? Sa spiritual nilang kalagayan. Alipin po sila. Inihula ng propetang Isaiah sa Isaiah chapter 60 verse 1. Puntahan po natin ang Isaiah chapter 60 verse 1. Ito po ay hindi lamang isang hula, kundi sa panahon din ni Isaiah inihula na ipapanganak. 61, verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. So the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. Dumating ang ito'y inihula ng propetang si Isaiah, pero bago nagkaroon ng katuparan ng hulang ito, naghintay muna sila ng 700 taon. Makakapaghintay ka ba? Kung sinabi ng Panginoon na ganito, for 700 years, hihintayin mo bago ma-fulfill ang prophecy? Kasi nang inihulang ipapangalak ang bata, natatawaging Emmanuel, bago naganap yan, 700 years. And then, tumakbo ang panahon hanggang 30 years old, 30 years old nang mag-umpisang mangaral ang ating Panginoon. So, bawat salita ng Diyos, ito ay may progression. May panahon po kung kailan matutupad sa buhay ng isang tao. Kaya kailangan natin, lagi tayong nagbabantay, lagi tayong tumitingin sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon, sa ating panahon, tinitingnan natin ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoon, pinahiran ako upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanya akong sinugo upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag. Bihag po sila nung time na yan. Liberty, to proclaim liberty to the captives. Sila po ay under the Roman Empire, under the subjugation of Roman Empire. So ang inaasahan nila ay ang paglaya nila by physical. Pero ang sabi ng ating Panginoon, at magbubukas, and the opening of the prison to them that are bound. Yung mga nasa bilangguan, sabi niya ay palalayain ko. Pero ito pong kalagayan nilang nasa bilangguan, ito po ay bilanggo sila ng kasalanan. Yan po ang nais tukuyin ng ating Panginoong Jesucristo. Alipin sila ng kasalanan. Mahirap ang pagiging alipin. Wala kang laya sa pisikal at maging sa espiritual. Kaya sabi ng ating Panginoon sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord. At ang kaarawan ng paghihiganti ng Diyos upang alawin ang lahat ng nagsisitangis. Yan po ay inihula ng 700 years bago po nagkaroon ng katuparan. At dito po ay binasa ng ating Panginoon sa Luke chapter 4, verse 16. Nang si Kristo po ay pumunta doon na sa Nazareth at the age of 30 years, nag-umpisa po ang kanyang ministry. Ang mga Levita sa Matandang Tipan ay nag-uumpisa po na sila ay mga siwa sa templo at the age of 30 years old. Ganun po sila, 30 years old. Kaya nga, pero doon po sa una pa, medyo nag-a-adjust. Pagdating ni na David, ang edad nila ay 40 years old. Ganyan po ang paglilingkod. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng 30 years old, saka lamang sila maglilingkod. Kaya nung sinabing si Timoteo ay bata, hindi po yan batang katulad ng edad ng mga kabataan niya yun. Yan po ay nasa panahon ng ganitong edad, 30 years old, mga kapatid. And the reason
Mga kapatid, nung siya ay tumayo, nung nanduro na siya, dahil yan po ang custom dyan, kaugalian yan, na tuwing nanduroon sa Sabat, nagtindig upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta, Isaias. At binuklat ang aklat at nasumpungan ang dakong kinasusulatan. Verse 18, ito ang kanyang binasa, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Yan yung binasa natin kanina sa Luke 61. Upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mayayaman. Amen? Hindi sabi sa mga dukha. Sa mga mahihirap. Mga kapatid, sa mga mahihirap, makikita natin mamaya, tatakbo tayo sa iglesia ng Laodicea na yung iglesia yun ay mayaman. At ako'y sinugo upang itanyag sa bihag ang pagkaligtas. At sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, maraming literal na bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo ay ang bulag. Saan bulag? Sa salita ng Panginoon. Meron silang mga mangangaral, nandiyan ang mga eskriba, nandiyan ang mga Saduseo, nandiyan ang Pariseo, pero hindi nila nakikita ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nang isugo ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, nagtanong sila. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 20, the kingdom of God is cometh not by observation. Hindi nyo mapagkikita. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. So nasa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan i-establish ng Diyos ang kanyang salita? Walang iba kundi sa bawat puso ng bawat individual na mananampalataya. Diyan itatayo ni Kristo ang kanyang kaharian sa kanyang puso. Dahil mga kapatid, after na yan ay maitayo niya ang kanyang kaharian sa kanyang puso. Sa puso ng bawat individual, mga kapatid. Yan ang tinatawag na kingdom of God. But we are in the kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven ay ang panahon ng dispensasyon ng biyaya na buhat sa panahon ng pagkatatag ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ng 33 AD. Until now ay nahati po ito sa 7 dispensasyon ng biyaya. Thank you. Efeso, Smyrna, pakilagay yun. Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and the last is Laodicean Church. Yan po ay 7 iglesia ng kapanahunan. Isang panahon na ang Diyos ay tumatawag ng kanyang ililigtas. Isang panahon na hinati sa 7 dispensasyon ng biyaya upang itayo ng Diyos ang kanyang kaharian sa puso ng bawat individual. Kaya kung anuman, sabi ng propeta ng Diyos sa Amos chapter 3, minsan pa gigibain ko, minsan pa yayanigin ko ang lupa. Hindi lamang ang langit, pati ang lupa, ang lahat ng bagay, lahat ng kaharian. At sa buhay ng bawat individual, magkakaroon ng matinding shaking sa atin. Magkakaroon ng pagyanig, gigibain ang ating mga pride, ang ating lahat po ng hindi attribute ng Diyos, gigibain po yan. Pero hindi ganun po kadali ang pagtatayo ng 7 iglesia, hindi ganun ang pagtatayo, hindi ganun kadali ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. May kailangan maintindihan ng bawat isa sa atin na ang pagtatayo ng kaharian, kailangan alisin muna yung nandiriyan. Una-una, ang tipo po niyan ay ang pagpapanumbalik ng ikalawang templo, the second temple, na tinatawag na Zerubbabel Temple. Ang unang templong itinayo ni Haring Solomon ay tumagal lamang ng 7 taon. At yan ay overlaid with gold, nababalot ng ginto, napakagandang templo. Mga kapatid, pakita nyo nga yung templong yun, operator. Nang itayo po yan ni Solomon, nanduroon po yan sa tuktok ng bundok ng Sinai. At lahat po ng nakakakita doon sa templong yan ay na-amaze sila. Humahanga po sila doon sa templo na yun. Pinagmamasdan nila yung templo na yun na itinayo ng Haring si Solomon. Paano ba naitayo ang templong yan, mga kapatid? Yan po ay sa pagnanasa ni David na malugod ang Diyos na nabuhat sa kanyang tagapag-alaga lang siya ng tupa, ay siya ay na-elevate sa pinakamataas na posisyon.
Yung kanyang pinanggalingang Bethlehem ay hindi naman kilalang lugar. Hindi sikat na lugar yon, mga kapatid. Dahil pag binasa mo ang kasaysayan ng pinamanang tribo sa 12 tribo ni Israel, hindi, Brother Julie, binanggit ang Bethlehem. Sino ang tumira sa Bethlehem? Ang isang patutot na si Rahab. Dahil nagkaasawa ng Hudyo si Rahab, tinirhan nila yung lugar na yon, at pagkatapos kanilang nilinis yon, tinaniman nila yon, at naging masagana yung lugar na yon. Ano nangyari ron? Ano ang ibig sabihin ng Bethlehem? House of Bread of God. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya sagana yung lugar na yon. So, nais ni David na maparangalan niya ang Diyos. At nung ipinagtayo, pero hindi inallowed ng Diyos. Si Solomon ang nagtayo ng templo. Hindi pa ba nakikita? Di sa Solomon, temple. So, nung maitayo ito sa loob ng 7 taon, nasira ang templo. Ano nangyari sa panahon ng ating Panginoon, ng ating magulang na si Adan? Nasira rin yung templo. Walang iba kundi tayo ang templo ng Diyos. Yan po yung templo na napakagandang templo. Yung isa pa, yung pinakang magandang templo. Yan po ay nanduroon sa tuktok ng bundok. At ninanasa nila na yan. Yung pinaka, yung yon. Yan po ay purong ginto yan. Nasa tuktok ng bundok yan. Yung templo na yan. Pero dahil po pinabayaan nila ang templong ito ay nawasak. At yan po ay tipo na kung papaanong pinabayaan dahil doon sa loob ng templo, nanduroon ng kautasan ng Diyos. Katulad ng sinasabi ko, sa puso natin ini-establish ang kaharian ng Diyos. Sa puso natin inilalagay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga kautusan. Dahil doon mismo sa loob ng templo, nanduroon yung Ark of the Covenant, na siyang nakalagay doon ang table of stone na ibinigay kay Moses, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, the law of Christ, kung doon ay literal law of Moses, sa atin law of Christ ang inilagay sa puso natin. Pero sila po ay hindi nila iningatan ang kaba ng tipan na nandoon sa loob. Tinalakay ko ng mga previous naming midweek service, napabayaan na wala po yan, mga kapatid. Ganon din sa atin, nawawala kapag ang salita ng Diyos hindi natin iningatan. Kapag ang inilagay natin sa puso natin ay ang mga bagay na sanlibutan, anong sabi ni Kristo? What is the abundance of your heart? Your mouth speak. Kung anong nilalaman ng puso mo, kung nasaan ang puso mo, duroon yun. Kung nasa kayamanan ng puso mo, nanduroon ang puso mo. Yun ang buhay mo, mga kapatid. Nasaan ba nilalagak natin ang ating puso? Saan ba natin pinaglalaanan ang ating buhay? Saan ba natin i-dedicate ang ating buhay? Majority ng Kristiyano ngayon, pumunta ka ng mga churches, 30 to 45 minutes, tapos na ang gawain. Nag-sharing kami kanina ni Brother Joaquin, majority ganyan. Pero ang araw ng linggo ay para ba kanino? Para sa Panginoon, hindi ba? O bakit naman gusto nyong magmadaling umuwi? Samantalang inihandog ninyo ang araw na ito para sa Panginoon. Dahil ang ikapitong araw ay madlang gawa, ultimo Diyos, nagpahinga. Genesis chapter 2, nagpahinga ang Diyos. At binasbasan niya ang kanyang madlang gawa. Tayo pa kaya na yung ikapitong araw ay hindi natin ipagpahinga? Si Kristo yung Sabat, si Kristo ang kapahingahan. Kung tayo ay na kay Kristo, nagpapahinga na tayo. Saan? Sa mga maling gawa. Sa pagtigil natin sa paggawa ng kamalian, kung tayo po ay nasa ating Panginoong Hesukristo na. Ngayon, kung wala ka pa kay Kristo, kailangan mong sikaping makapasok. Mga kapatid. Okay, tuloy tayo. Nasaan na ba ako? Neither shall they say law, or therefore behold, the kingdom of God is within you. So yung pong templong yan ay nasira. Nasira rin ni Adan na silang templo ng ating Panginoon. Inirestore po ulit ang temple na yan. Ipinanumbalik po yan ni Zerubbabel. Ganon din tayo, nasira rin tayo.
ibinabalik din tayo ng ating Panginoon sa dati nating kalagayan. Na ano? Na tayo ay nilikha sa imahe at larawan ng Diyos. According sa Genesis 1:26 up to 28. Pakilagay. Ano ang sabi riyan? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba yung wangis na yon? Yung karakter ng Diyos. Lahat ng attribute ng Diyos dapat maibalik sa atin. Yung kabanalan, yung katuwiran, yan po yun. Pero hindi naman hindi yung attribute ng Diyos ang nakikita sa atin nung hindi pa tayo mananampalataya. Ang totoo, ang nakikita sa atin ay ang imahe ng kaaway. Kaya unti-unti, mga kapatid, binabago tayo ng Diyos. Pakilagay yung slide ng 4 horse. Tingnan po ninyo, sa bawat iglesia na yan, sa iglesia ng Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, yan po ay pitong iglesia na in-establish ng apostol na si Pablo, na yan ay wala na, totally ruin na yan, wasak na yan. Pero yung spirit niyan ay nagre-represent sa bawat iglesyang darating. At tayo ay nabubuhay doon sa dulong iglesia na yon, Laodicea. At bawat pangalan ng iglesia ng Laodicea, meron pong kaakibat na espiritu, merong kahulugan sa bawat individual na mananampalataya ang iglesia na yan. Ngayon, bakit ay mga bilog? Dahil yan po ay sumisimbolo ng buwan. Ang buwan, wala naman tunay na reflection, walang tunay na liwanag. Saan siya kumukuha ng liwanag? Nagre-reflect lang, tumatama lang yung sinag ng araw. Doon po sa buwan, kaya nagkakaroon ng liwanag yung buwan. Ano ang ibig sabihin? Ang iglesia ay wala ring sariling aral. Kaninong aral ang ating ipinapangaral? Aral mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi aral ng kung sinong grupo ng nagtapos sa iba't ibang seminaryo. Hindi po, kundi ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Kristo sa Mark chapter 7, "My doctrine is not mine, that sent me." Yung aking aral hindi sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. So, ang mananampalataya, dapat ang ating maririnig lamang ay ang purong aral ng ating Panginoong Hesukristo na nanggaling sa Kanyang Ama. Hindi tayo naniniwala sa mga aral na ginawa ng mga tao, mga kapatid. At napakaraming mga aral na mga ginawa ng mga tao. So, merong prosesong gagawin ng Diyos upang tayo po ay ma-restore sa Kanyang original na kalagayan. Kaya sabi ng ating Panginoon, the kingdom of God is not cometh by observation. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nyo mapagkikita o narito, nariyan. The kingdom of God is within you. Ang kaharian daw ng Diyos ay nasa inyo. I-establish ng Panginoon yan. Kailan po nag-umpisang i-establish ng ating Panginoon ang kanyang kaharian? Basahin po natin sa Acts chapter 2. Dito po nag-umpisang itayo ni Kristo ang kanyang iglesia. By the way, ang iglesia ay sa English ay church. Sa English, sa Greek ay ecclesia o tinawag na called out ones, tinawag palabas. Ang Israel, nung naglalakbay sila sa wilderness, according sa Acts chapter 7, ang tawag sa kanila ay church in the wilderness. Tinawag palabas sa sistema. Kaya tayo, tinawag na church o iglesia, tinawag palabas. Nandun tayo sa sanlibutan, pinalabas tayo ron. Maglalakbay tayo katulad ng bayang Israel. Naglakbay sila from Egypt to Promised Land for 40 years. Tayo rin naglalakbay. Depende lamang po sa atin. Kung nais mong magpahulma, magpaayos sa Panginoon, madali lamang yan, mga kapatid. Pero remember, na sa 2 milyong umalis sa lupain ng pagkaalipin, 2 lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Si Joshua lamang at si Caleb. Bakit? Marami silang murmuring, maraming reklamo, marami na lang silang nakikitang hindi magagandang bagay sa kanilang kasamahan, even kay Moses. Kaya maging si Moses, naubos yung pasensya niya sa kanyang bayan. Pinalo niya yung bato ng 2 beses na dapat 1 beses niya lang papaluin niya.
At sabi, Moses, dahil sa ginawa mo, hindi mo pinakita, hindi mo ipinakilala ang aking kabanalan. Ikaw rin naman, hindi ko papapasukin sa lupang pangako. Yan po ang consequences sa salita ng Diyos. Isang bagay na hindi mo sinunod, meron pong consequences yan. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kahit mahirap, magtiis lamang tayo sa ating paglilingkod. Dahil tinitrain ng Panginoon yung ating endurance. Nais ng Diyos na maging matatag ka. Nais ng Diyos na masubok ka. Yung pananampalataya mo, padadaanin yan sa apoy ng pagsubok. Sa Acts chapter 2 verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. So, dito po sa kalagayang ito, meron silang sineselebrate. Feast of Yom Kippur. Fiesta ng Yom Kippur. Mga kapatid. At sa panahong ito, lahat sila ay nanduroon sa isang lugar sa Jerusalem. Nandun sila sa upper room. 120 disciples ng ating Panginoong Jesucristo na naghihintay ng ipinangako na hintayin ninyo na kayo'y masangkapan ng kapangyarihan. Bakit Pentecostes? Si Kristo, pagkatapos na mamatay, nanatili dito sa lupa ng 40 araw. At pagkatapos, umakyat na siya ng langit. And then, after 10 days, bumaba ang Espiritu ng Diyos. Kaya, Pentecostes galing sa salitang Pente or 50 days. At nangyari, sa the day of Pentecost, ito ang kanilang naranasan, biglang dumating mula sa langit. And suddenly there came the sound from heaven as of the rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Nanduroon sila kung saan nakaupo sila, dumating ang isang malakas na hangin, and appeared unto them cloven tongue like as of fire, and sat upon them. Mga kapatid, sa 120 disciples na ito, binahabahagi ang cloven tongue, dilang apoy, at ito ay tumahan sa kanila. At sila ay pinuspos ng Espiritu Santo. At pag binasa mo yung baba niyan, sila po ay nag-speaking tongue. Kaya ang speaking tongue ay hindi po masama. Nasa Bible yan. Kaya lang, yung mga grupo ng mga Pentecostal ngayon, kapag hindi sila nag-speaking tongue, hindi sila daw baptized ng banal na Espiritu Santo. Naging doktrina yung speaking tongue. Hindi totoo yun. Dahil kayang gayahin ng kaaway ang speaking tongue. Ang tanging hindi kayang gayahin ng kaaway ang revealing the word. Kayang gayahin ng kaaway ang pagpapagaling na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba't maraming nagpapagaling? Pupunta ka sa albularyo, gagaling ka, nakukopya ng kaaway yan. Nakakaya rin ng kaaway yung discernment. Kasi nga mayroong manghuhula. Pero ang hindi kaya ng kaaway ang revealing the word. Tanging ang Ama ang nagbibigay ng kapahayagan na yon. Okay, slide. So, in-establish ng ating Panginoon ang kanyang iglesia, mga kapatid. Pero, kung papaano ang nangyari sa Old Testament, history repeat itself sa buhay po nila. Ano ang nangyari? Yung episode, yung continuation ng original na church ng itinayo ng ating Panginoon. Nagkaroon ng kunting itim. Kakaroon siya ng itim. Ano yung itim? Yan po ay mga hindi tunay na mananampalataya. Nakabilang doon sa loob ng iglesia. Kaya huwag mong isipin kasi yung original na iglesia noon, sa Acts chapter 5, patay ka agad. Puntahan mo. Anong ginawa ni Ananias at ni Sapphira? Nangupit ng tithes. Anong nangyari sa kanila? Pinatay agad sila ng Diyos. Dahil yung iglesia niyan is a pattern church. Hindi sila pwedeng aalisin ang mga panirang damo riyan. And then, pakibalik mo yung slide. Pagdating ng 20 years, lumipas, ano nangyari? Mga kapatid, nagkaroon ng dilim. Bakit? Merong kunyaring mananampalataya sa loob ng iglesia. Hindi sila tunay na mananampalataya. At kung sila hindi tunay na mananampalataya, meron silang dalang aral na pinasamang ibanghelyo ng Panginoon. Yan ang sabi ng Galatians chapter 1 verse 6 and verse 8. Nagbigay ng warning si Pablo
sa mga mananampalataya sa Galacia. So pumapasok na yung mga aral. Isipin mo na lamang, mga kapatid, nung ikaw ay una pa lamang binautismuhan at hinugasan ka sa iyong lahat ng kasalanan, pinapaging banal ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo. And then all of the sudden, sa iyong journey bilang isang Kristiyano, tumatanggap ka na ng iba't ibang bulong na kaaway sa buhay mo. Katulad ng nangyari sa kanila. Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Kaya minsan, ang mga mananampalataya sa unang paglilingkod, unang taon, unang buwan ng kanilang paglilingkod after baptism, masayang-masaya sila. Pero makikita mo, mga kapatid, sa kanilang paglilingkod habang tumatagal, makikita mo kung sino talaga yung matatag, sino yung may endurance, sino may pagtitiis hanggang wakas. Sa una ay masaya, pero kapag may mga persecution, andiriyan na, makikita mo na kung tunay ba talaga siyang naglilingkod na may katapatan sa Panginoon. Mga kapatid, at dyan ay isang bagay na hinangaan ko kay Sister Richie. Dahil after 10 years, mahigit na kaming 10 years, mabibilang yan sa daliring putol kung kailan lang umabsent yan. Kahit umulan, kahit ilan lang kami, o dito na lang lumaki si Sister Jelay sa church. Mga kapatid. At hindi ako kailanman nagsawa sa pagtuturo kahit ilan lang sila. Pinanday si Sister Richierito sa pamamagitan ng baldi-balding luha, sabi niya. Grabe naman dami nun. Pero nakita mo naman kung paano siya naglilingkod sa Panginoon. Hindi siya kailanman tumingin sa mga bagay na nakikita. Nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At yung reward, nakalaan para sa kanya. Kaya kung kayo ay bago-bago pa lamang o kayo matatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kayong magpakita. Dapat set as an example, lalo na kung alam niyo ng mga kapatiran, matagal na kayong naglilingkod sa Panginoon, tapos yung buhay ninyo ay parang si Islaw, kilala niyo si Islaw Palitaw, yung lubog litaw? Kailangan ang paglilingkod natin tuloy-tuloy. Kaya tingnan mo yung nangyari na yan. Pumasok ang maling aral sa loob ng iglesia. Bakit? Bakit nakapasok ang maling aral sa iglesia? Wala na yung mga apostol eh. Pero nagbigay ng warning sa Acts chapter 28, up 20 to 29 to 30, pakilagay mo nga, Acts 20, 29. For I know this, after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Yan ang sabi ng apostol na si Pablo. Pag alis ko, sabi ni Pablo, pag namatay na ako, sabi ni Pablo, papasok na ang mga ganid na lobo at hindi magpapatawad ng kawan. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ang mga tao magsasalita ng bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga, kayo'y mga agpuyat. At alalahanin nyo, sa loob ng 3 taong hindi ako naglikat, araw at gabi ng pagpapaalala sa bawat isa. Nakalimutan nila. Kaya nung wala na yung mga apostol, wala na yung mga guardian of truth, unti-unting pumapasok na. Ganon din sa buhay natin. Kapag unti-unti ang salita ng Diyos, binabaliwala mo, papasok ang kaaway sa buhay mo. Hindi kailangan ng malaking butas para lumusot ang kaaway. Maliit lamang makakapasok ang kaaway. Dahil ganyan ang estratehiya ng kaaway. Ganyan kung paano na-deceive si Eva. Mga kapatid, salita ng Diyos ang ginamit ng kaaway para madaya si Eva. Ano ang sabi ng kaaway? Tunay ba na sinabi ng Diyos na pag kumain kayo nito ay mamamatay kayo? Ano ang sabi niya? Thou shall not die. Pero ang sabi ng Panginoon, thou shalt surely die. 3 letra lang, not and ot, yun lang ang idinagdag. Kaya ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon, ang sino man ang magbawas at magdadagdag ng kanyang salita, aalisin ko ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ganyan po ang estratehiya ng kaaway. Ngayon, kung nadaya si Eva, ang iglesyang inihahalimbawa sa isang babae, nadaya rin, di ba? Slide.
Puntahan mo muna pala ang sabi ng apostol na si Pablo sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 3. Kung paano nadaya yung iglesia. Ano sabi niya? Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip kay Kristo ay pasamain. So, slide. Nadaya si Eva, nadaya ang babae, nadaya ang iglesia na sumisimbolo ng babae. Itinatanim ang maling binhi sa loob ng iglesia. Sa buhay natin, laging nandyan ang kaaway, naghahasik ng maling binhi. Sa buhay natin, palaging may naghahasik ng maling information. At yan ay kinapuputan ng Diyos. Proverbs chapter 6 verse 18. Yung 7 bagay na kinapuputan ng Diyos, kabilang po riyan. Verse 16 muna tayo. Verse 16. Proverbs 16:16. Puntahan po natin ano ang sabi ng Panginoon. Okay. 6 na bagay ang ipinagtatanim ng Panginoon o 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga ano raw? Palalong mata. Proud look. Di ba? Maraming tao yan. Proud look. Di mo lagi nakakuan siya. Sinungaling na dila. Yan. Laing tang. At mga kamay na nagbububo ng walang kasalanang dugo. Pusong kumakata ng masamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. Ayan. False witness. Saksing nagsasalita. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. And he that soweth discord among the brethren. Ano raw? Naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Yan po, pakibalik slide. Yan po ang nangyari sa loob ng iglesia. Merong pumapasok sa loob ng iglesia. Nagtatanim, sowing discord among the brethren. Mag-ingat kayo sa mga ganyang klase ng tao na pag pumapasok sa loob ng iglesia, may damit lobo, may damit topa, pero may anyong lobo. Mabait kunyari, pero sowing discord among the brethren. Buti na lang, hindi ka nakaabot, Brother Joaquin. Dahil pagpasok mo pa lang dyan sa gitna yan, sasabihin agad, ewan ko kung tatagal ka rito. May mga ganyan, sowing discord among the brethren. Sa halip na welcome, palakasin, pero hindi. Ngayon, pag-usapan natin din sa ating individual, sa buhay natin. Ang i-store mo sa iyong puso ay ang salita ng Panginoon. Huwag kang tatanggap ng mga bulong ng kaaway sa buhay mo. Laging andyan ang kaaway, mga kapatid. Ano nangyari? Pagdating ng Smyrna, lumaki. Pagdating ng Laodicea, total blackout na yan, mga kapatid. Wala ka nang makikitang liwanag dyan. Bakit? Bakit merong nilagyan ng kahit kaunti? Bakit? Habang nandiriyan pa tayo po ang sumisimbolo niyan. Kaya sa panahon ng Laodicea, ito yung panahon pinakamadilim. Ito ay papasok ng mga 2:00 na siguro, 3:00, madilim yan. Kaya malapit ng mag-umaga, another day. Yun ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Paano kung babalik ang ating Panginoong Jesucristo ay 9:00 ng umaga? Yung sinabi ng propeta, babalik siya 9:00 ng umaga. Natanungin ko kayo, 9:00 ng umaga, dumating si Brother David 9:05. Wala na, walang grace. 7 taon na, 7 iglesia na yung grace na yan. Di ka kasama, leave behind ka. Kailangan ahead. Ay, maaga naman siya. Hinagahan niya. Dahil may allotted time ang ating Panginoon. Ayan, sabi niya, today, if you hear my voice, harden not your heart, as the day of the provocation of your fathers. Pag narinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Yan po ang... O tingnan mo si Sister Susan, ang layo pang pinanggalingan yan. Galing pa ng Balayan, Batangas yan. Kaya late siya.
At least nakarating, di ba? Oh. Layo ng pinanggalingan yan. Ikaling ka Mabalayang Batangas? Baka nagbagyo ka muna. So, yan po, ito yung ating panahon. Dito tayo magtalakay. Ano ba kalagayan natin ngayon? Bawat iglesia may mga meaning yan. Yung iglesia ng Efeso, lukewarm. Relax. Smyrna, bitter with death. Mapait na kamatayan. Pergamo, thoroughly marriage. Yung Thyatira, called out one. Lumabas na sina Luther. Yung Sardis, ano yung Sardis? Ba ibig sabihin ng Sardis? Nalimutan ko na. Brotherly love yung kwan eh. Yung Philadelphia eh. So, nasa panahon tayo ng Laodicea. Yan ang ibig sabihin, lukewarm church. People's right. Lahat nag-claim ng karapatan. Tingnan nyo. Revelation chapter 3 verse 14. At sa anghel ng Laodicea at sa anghel ng iglesia sa Laodicea isulat mo. Ang mga bagay na itong sinasabing siya nawa, saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos. These things saith the Amen, the faithful and true witness. Walang tunay dito sa ating panahon kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Pero itong panahon ito, kailanman ay hindi tumatama ang Diyos sa tao. Iba ang lakad ng Diyos. Iba ang lakad ng tao. Ang tao, kanya-kanya. Sabi rito, I know thy works, that thou neither cold nor hot, I will thou wert cold or hot. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Kahit di ka napansin ni Pastor, alam ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Kahit di ka nakamayan ni Pastor, alam ng Diyos yan. Kahit ano yung ginawa mong bagay na maliit na para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi kailanman mawawala yung reward mo dyan. Kaya ikaw pag naglingkod ka, maglingkod ka sa Panginoon. Kahit sina Pablo ay nagbigay ng instruction sa Ephesians chapter 6, pag ikaw ay merong amo, maglingkod kang katulad ng paglilingkod sa Panginoon para mapapurihan yung ang Panginoon sa kanyang pagdalaw. Minsan ang mga Kristiyano, namamasukan, matapang pa sa amo yung mga Kristiyano na supposed to be, hindi ganon, di ba? Ganyan pa naman ang kalagayan ngayon. Anong nangyayari? Bakit? Ikaw lang ba ang amo? May offer sa akin ganito? Ano ba yung hanap, bakit ka nagtatrabaho? So, dapat, ang sabi ni Pablo, hindi ganon. Pero dito tayo mag-usap muna. Sapagkat ikaw ay malahininga, verse 16, at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Yan po yung kalagayan ng iglesia ngayon. Malamig o lukewarm, sa English ay lukewarm. Hindi malamig, hindi mainit, lukewarm. Isusuka ka ng Diyos sa kanyang bibig. Bakit ka lukewarm? Pastor, lagi naman akong umaattend kumpleto naman ang pag-attend ko sa gawain ng Panginoon. Pero kung yung buhay mo hindi nagpo-progress, ang tingin sa ang tawag ng Diyos sa iyo, lukewarm. 5 taon, 10 taon, 15 taon, tapos hindi mo man lang alam ang mga basic fundamental doctrine ng end-time message. Dapat alam nyo, i-share na yung 7 iglesia ng kapanahonan na yan. Ibalik mo nga ron, Iman. Dapat alam niyo yung 4 na kabayo na yan. Alam nyo ba yung mga yan? Ito ay mga simbolo, mga antichrist spirit, itong nasa babang ito, white horse rider, red horse rider, black horse rider, and pale horse rider. That is the antichrist spirit. Kaya kabayo, hindi naman literal na kabayo yan. Sumisimbolo yan ng kapangyarihan at kalakasan ng kaaway upang ang mananampalataya, upang ang itinatayong iglesia ng Panginoon, walang iba kundi ang bawat individual na mananampalataya, sisirain nitong 4 na ito. Kaya ang sabi ni Kristo, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Bakit hindi mananagumpay ang kaaway? Dahil doon po sa 4 living creatures na yon. That is the Spirit of God to combat the enemy. Hindi yan basta lamang na ilagay ng Biblia ang mga bagay na ito, mga simbolikong. Ngayon, alam ba natin, mga kapatid yan? Opo, alam po namin yan. Alam po namin yan. Okay. Alam po namin yung
Yang Black Horse Rider, may dalangang timbangan yung Black Horse Rider. Ano ba yung Black Horse Rider? Kagutuman yan, di ba? Tatanungin ko kayo, pag kayo ay naglingkod sa Panginoon, pagkatapos ay kumukulo yung tiyan nyo, anong pakiramdam nyo? Kaya nyo bang maglingkod sa Panginoon na kumukulo pa yung tiyan nyo? Na nakakaranas kayo ng gutom? O ba't hindi kayo magsalita? O masarap lamang maglingkod sa Panginoon habang ang inyong wallet ay makapal, busog na busog. Paano kaya kung wala na? Asan kaya ang katapatan natin sa Panginoon? Kaya ba nating hindi man natin malagpasan, mapantayan natin ang uri ng paglilingkid ni Job? Na pagkatapos lahat ng kayamanan ni Job at yung kanyang mga anak na 12 ay nangamatay, naghirap si Job, kaya ba natin kahit mapantayan man lang ang buhay ni Job? Dahil kung hindi, ano ang iririso natin sa Hebrew chapter 11 verse 40? They were not perfect without us. Hindi ang kasakdalan nila ay dahil nahiwalay sa atin. Actually, ang kasakdalan nila dahil sa atin. Pero kung ang uri ng ating paglilingkod sa ating Panginoon ay basta lang umatin tayo, mga kapatid, malaki pa po ang kulang natin sa Diyos. Religious deception, pale horse rider. Religious deception, a white horse rider. Ano yan? Sapat na? Hindi na namin kailangan ng malalalim na aral. Tinanggap namin si Kristo, ligtas na kami. Do you think na yun ang gusto ng Panginoon? Na bawat panahon ay naghahayag ang Diyos sa ating huling panahon, inihayag ng Diyos ang kanyang malalalim na hiwaga, the fullness of the manifestation of the Word of God. Kailangan maihayag natin din si Kristo ng buong buo sa buhay natin. Kaya binigyan ka ng anointing ng lion to combat the deception, religious deception. Ano yung lion anointing? Boldness of gospel. Katapangan, natanggapin mo, ipangaral mo, ipahayag mo, ipamuhay mo ang salita ng Panginoon. Matapang ka. Kahit may threat, kahit may banta, ano sabi ni Kristo? Huwag kayong matakot sa pumapatay sa inyong katawan at hindi mapapahamak ang inyong kaluluwa. Katakutan ninyo ang mapapatay kayo sa pisikal at pati ang kaluluwa nyo kayang dalhin sa impyerno. Yan ang dapat nating katakutan. And the reason, lahat ng mga apostol, ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Alam nyo yung buhay ni Pedro, napakahirap. Nung siya ipapako na, sabi niya, nag-request siya. Pwede pala yun, ano? Biruin mo, mamamatay ka na lang, magre-request ka pa. Dahil ipapako rin siya kagaya ng Panginoon, sabi, hindi. Pabaligtad niyo akong ipako dahil hindi ako karapat-dapat. Nag-request pa siya. Si James, pinugutan ng ulo. Ang iba, inihagis buhat sa third floor, sabog. Si John the Beloved, 24 hours, pinirito siya. Hindi nga lang namatay. Siya ang namatay by natural death. Hindi madali ang naging buhay ng mga apostles. But because the anointing of lion, na-overcome lahat nila. Ang mga trials, temptation, lahat po yun. Yung white horse rider na pandaraya sa kanila, dinadaya lang sila, mga kapatid. Dapat tayo, pag pumapasok ang kaaway sa ganyan, labanan mo ng anointing ng lion. Matapang ka. And then, kapag hindi mananagumpay ang kaaway sa iyo ng deception, religious deception, hindi ka titigilan ng kaaway. Baka akala mo titigilan ka ng kaaway? Na ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, tinutokso ang ating Panginoon, gawin mo ng tinapay. Yang bato na yan. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Umalis na ba yung kaaway? Hindi. Itinaas siya sa isang mataas na kalagayan at sabi niya, nasusulat, magpatihulog ka rin naman. Sapagkat sinabi ng anghel ng Diyos na aalalayan ka ng anghel, hindi ka mapipilayan.
Ano sabi ni Kristo? Huwag mong tuksohin ang iyong Panginoon Diyos. Tumigil ba? Hindi. Iniangat siya sa mataas. Nakikita mo ba itong sanlibutan ito? Oo. Lumuhod ka lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo yan. So, hindi tumitigil ang kaaway. Kaya sa buhay natin, pagsubok after pagsubok, trials after trials, tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Sa buhay ng isang Kristiyano, pagkatapos ng pagsubok, another pagsubok ulit. At maaaring sabihin mo, hindi na ba matatapos ang pagsubok na ito? I'm sorry to say, hindi talaga matatapos yan habang buhay ka. Pero ang pagsubok sa buhay natin, kapag ikaw nasanay ka na, nagsasanay ka, namamanhid din ang ating pakiramdam sa mga iba't ibang uri ng pagsubok na nararanasan natin. Bakit? Kumakapal na rin, parang namamanhid ka na rin. Dahil yung pagsubok, mga kapatid, 2 taon lamang ang pagsubok sa Biblia na nabasa ko. 2 taon ang pagsubok ni Job. 2 taon na bilanggo si Joseph. Yan ay pagsubok. Pero 5 taon na yan eh. Hindi na pagsubok yan. Pinapalo ka na ng Panginoon. Ginigising ka na. Namamulat tayo sa katotohanan. Palo yan. Kailangan ma-recognize natin. So anong nangyayari? Lilipat ang kaaway. Red horse rider. Hindi yan yung inumin ha. Ano yung red horse rider? Persecution yan. Sa panahon ng kalagayan ng iglesia na yan, mga kapatid, ang layo ng school nun, 50 kilometers, paano ka makapag-aral? Ginagawang mangmang ang mga tao niya sa panahon na yun. Sa ating panahon, mayroong persecution. Ano mangyayari? A-attend ka ba ng church kung may persecution kang nararanasan? Maglilingkod ka ba sa Panginoon kapag may persecution kang nararanasan? Mahirap, hindi ba? Oh, merong kaaway si David sa loob ng church. Ay, hindi ako attend. Nandun si Brother Julie, kaaway ko yun eh. Halimbawa lang, hindi ka makaka-attend. O nagtalo muna kayo sa inyong bahay. Karoon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ano mangyayari? Hindi ka attend. So yun ay mga maliliit na persecution lamang. Alam nyo, sa sambahanan, sabi nga ni Sister Richie, kukot ko lang, Sister Richie, lahat naman tayo, di ba? Hindi naman struggle sa paglilingkod yung kwan eh. Hindi naman struggle sa paglilingkod yung kapitbahay. Walang tayong pakialam sa kapitbahay natin. Hindi yan ang struggle. Ang struggle mo sa paglilingkod mo, yung kasamahan mo sa sambahanan mo. Yan ang pangunahin mong struggle sa iyong sambahanan. Kapatid. Dahil yan ang magiging hadlang sa iyo. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, sinasabi ko lang sa inyo, dahil yan ang Biblia. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kailangan mag-assert kayo ng otoridad sa loob ng inyong sambahanan. Kung ikaw ang padre de pamilya, assert the authority. Dahil yun ang utos sa ng Panginoon. Let him domain over the fowl of the air, over the fish of the sea, over all that creepeth upon the earth. Domain, pangasiwaan mo. I-assert mo yung authority. Sasabihin ni Brother Joaquin, Brother, nililimutan ko, ikaw kasi bihila kang umatid eh. Sherwin. Sasabihin, Sherwin, attend tayo ng church bukas sa... Hindi ganun. Pag sinabing assert authority, Sherwin, bukas, agahan nyo, a-attend tayo ng church. That is assert of authority. Kung ikaw ay... Alam mo, yung kapahamakan ng anak natin, kasalanan natin sa Panginoon yan. Tandaan po ninyo, in the Old Testament, matigas ang ulo ni Sherwin, matigas ang ulo ni Michael, matigas ang ulo ni Daniel. Itong 3 anak kong ito ay napakatitigas ng ulo. Kahit anong ginawa ko, matitigas ang ulo. Dadaling ko ngayon sa high priest. Ang high priest ay si Brother Julie. Itong 3 anak ko ay matitigas ang ulo. Wala na akong magagawa. Ginawa ko na lahat. Anong gagawin? Ilalabas templo. Babatuhin yung 3 hanggang mamatay. Sino ang babato? Kami at kayong lahat. Babatuhin yung 3 yan. Papatayin siya sa bato. Anak mo yan ha? Pamangkin mo ha? Pinsan mo yan?
kaibigan mo, dahil matigas ang ulo, papatayin hanggang mamatay. Babatuhin hanggang mamatay. Amen. Kung ating ipatupad, kahit matanda, walang matitira rito eh. Pero ano ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Lahat tayo, may malasakit tayo. Magulang, kapatid, kapatiran. May malasakit sa bawat kapatiran. Kaysa mamatayan, espiritual. Dalhin mo, ayain mo. Pinagpipray ko po, Pastor, hindi sapat lamang ang pray. Kailangan kumilos tayo. Lalo-lalo kayong mga magulang. Pilitin ninyo ang inyong mga anak, dalhin nyo, huwag nyong gawing. Nakikita ninyo na ang mundo natin pasama ng pasama. Di ba kayo nahahabag sa kanilang patutunguhan? Paano natin i-apply, as for me in my house, we will serve the Lord? Pero hindi ko sinabing sa susunod na linggo, nandiyan na kaagad. Hindi naman ganun kadali. At least mag-effort kayo. Baka sakali mahabag ang Diyos sa inyo. Kasi tama yung panalangin ninyo. Tama ipanalangin natin sila. Pero kaakibat ang paggagawa natin para madala natin sila sa Panginoon. Sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid. Kasi kawawa talaga sila. Darating ang panahon. Pagdating ng panahon. Kaya nga, nung Sabado na Huwebes na pag-usapan namin, may bibilhin kaming lupa. 30 hektarya yon. At kami po ay nakabili na ng 4 na muhon. Muhon pa lamang. Yung lupa hindi pa kaya eh. Bawat kanto may muhon. Sa 30 hektaryang lupa na yon. Hopefully, bigay-bigay ng Panginoon. Pagdating ng squeezing period, mga kapatid, sa squeezing period, bawal, kung hindi tayo aayon sa sistema ng sanlibutan ito, anong mangyayari sa atin? Mamamatay lahat tayo sa gutom. Mamamatay tayo lahat sa karamdaman. May another virus na naman. Ano ba yun? Nipah. Paano kung kumalat yan? Tapos magkaroon ng batas. Lahat ng tao kailangan may batas vaccine. Kung walang vaccine, di ka makakabili. No one can buy nor sell without the mark of the beast. Di ka pwedeng bumili. So ano mangyayari ngayon? Mapipilitan tayo ngayong manira sa kabundukan. Masiseparate tayo. Na yun naman talaga ang mangyayari sa huling panahon. Maliban lamang na sumang-ayon ka na sa sistema ng sanlibutan ito. Or else, may mark of the beast ka. Ano ba ang mark of the beast? Tatak sa noo at saka sa kamay. Sabi ng, lagyan mo nga sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18. Tama ba ako? Yan po yung mangyayari sa huling panahon, mga kapatid. Revelation 13. Yan. At lahat, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand and their foreheads. Sabi rito, lahat maliit, malaki, mayaman at duka, at mga alaya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay, kanang kamay at noo. Tatatakan ka sa kanang kamay mo at saka sa noo mo. Ilalagay sa iyo 666. Papayag ka ba, Brother Jolie, na meron kang mark ng 666 sa noo? Di ka papayag, di ba? Palagay mo yung presidente ng Pilipinas, papayag na magpalagay ng 666 sa noo? Ha? Hindi. Yung mayor, magpapalagay kaya? Ba't ako magpapalagay? Mayor ako. Hindi yan literal na tatak, Brother Julie. Yan ay spiritual mark na inilalagay sa noo. Kung ano ang sistema ng sanlibutan ito at ikaw ay sumasang-ayon, that is the mark of the beast. Kung ano ang ipagtutupad ng nagkakaisang relihiyon, yan ang mark of the beast. Yan ang tatak. At yung kamay ay tanda ng paggawa, pagsang-ayon. Yan ang kahulugan niyan. Ngayon, tayo ay tinatatakan ng mark. Anong mark? Mark of the Holy Ghost. Tatak ng banal na Espiritu Santo. Sa pagtanggap mo ng salita, tinatatakan ka ng banal na Espiritu Santo.
Pero kapag nireject mo ang pagtatatak ng banal na Espiritu Santo, tatatakan ka ng kaaway. Dahil sa matandang tipan, pag umihip ang trumpeta ng paglaya, lahat ng mga alipin, mga kapatid, malaya na sila. Pero ang alipin na ayaw umalis sa kanyang Panginoon, dadalhin siya doon sa templo, bubutasan ng high priest ang kanyang tainga, lalagyan ng hikaw, hindi na niya maririnig pa ang tunog ng paglaya kahit sa susunod. Meron na siyang mark sa kanyang tainga. Ganon din sa atin. Pwede kang magkaroon ng tatak, spiritual mark, sa pag-reject mo sa mensahe ng katotohanan. Magkakaroon ka ng mark of the beast. At dito, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, magkakaroon ka ng tanda sa kanang kamay at sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ng sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid bagay ang pangalan ng hayop na bilang ng kanyang pangalan. Pastor, yung palang vaccine pala ay mark of the beast. Hindi po yan mark of the beast. Yung vaccine na ipinapangalat nila noon na yan ang mark of the beast. Pero gagamitin ng Antikristo para makontrol ang buong mundo. Kita ninyo nung araw, nagkaroon ng pandemic. Anong nangyari kapag wala kang quarantine pass? Hindi ka makakalabas ng inyong subdivision. Di ba? Kung wala kang vaccine, hindi ka makakalabas ng bayang Kainta kung dito ka. Pag tumawid ka ng Pasig, hindi pwede. Hindi ka makatawid. Sino sa inyo ang nagpabaksin? Good luck. Dahil lahat tayo nang hina ang katawan. O, tingnan nyo nangyari. Puro naging membro ng media. Kaya kailangan ng resistensya. Kaya, kukontrolin ng kaaway, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang gobyerno ngayon ay nagkakaroon ng panibagong programa dahil dyan sa korupsyon na yan. Ano-anong korupsyon? Ano nangyayari? Ang distribution ng pagkain, anong gagawin nila? Ibibigay na sa mayor, sa barangay, and then, supply sa atin ng mga pagkain. Lalo na ngayon, pahirap ng pahirap. Di ba nagkakaroon, hindi ko sinasabing masama, yung mga ayuda, hindi naman masama yun eh. Tanggapin ninyo. Hindi masama yung 4-piece, tanggapin nyo. Pero, ang masama, kung yung araw ng linggo, na dapat sana'y sa Panginoon yung paglilingkod, pero doon kayo. Maraming Kristiyanong ganon, nasa tupad, may mga uniform pa eh, tupad. Pag nakuha, magkano ba ang natatanggap sa tupad? Tupada? Yun, tupada. Hindi, 5,000 ba? 6. Aba, malaki rin pala nga naman ano. Tapos ano yun, magwawalis ka. So, darating ang, paano halimbawa, dumating sa ganyang panahon mga kapatid? Halimbawa, ayaw nating sumang-ayon, ayaw nating magpabaksin, ayaw natin magkaroon ng tatak ng halimaw, mga kapatid. Ayaw natin yun. Ano mangyayari? Natural, hiwalay ka, katulad nung panahon na yon, nung pandemic, nahihiwalay tayo, di ba? Nandiyan ka lang. Hindi na obra yung ginagawa ko nung araw. Nung araw kasi, dahil nandun kami, pupunta ako rito. Tingnan nyo kung gaano ka-concern yung tao. Yeah. Sina Sister Joyce, nandun lang sa kabila yan. Tapos nung araw, pag umubo ka, alerto ka ng buong barangay, di ba? Yung buong subdivision. Aware sila eh. Nagmamalasakit agad sa kalusugan mo. So, ang gagawin ko, sasarado ko yung gate niyan after magdilig na ako rito ng halaman dahil yun lang talaga pwede mong libangan eh. Paglabas ko riyan, uubo ako. Yun talagang ubong tudo. Pipilitin ko pang umubo. O maya-maya, may maliit na multicab, ang tulin, takbo ako ngayon, pumunta ron sa bahay. Ay pipikapin ako noon eh, dadalhin ako, quarantine ako. Pasok, padlock yung pinto. Tao po, hindi na ako imik. Pero nangiinis lang ako nung araw. Subukan ko ngayon, sa susunod na ito, baka matuluyan na. So, kung dumating ang panahong ito, anong gagawin natin? Mahihiwalay tayo. Ngayon kung meron tayong lupain sa
sa medyo bulubundukin. O, papaunahin na natin si Brother Julie. Mahilig magtanim ng gulay si Brother Julie. Di ba, Brother Julie? O, mauna na si Brother Julie ron. Si Brother Joaquin, gagawa na ng bahay natin doon. O, si Sister Nalin ay mag-aalaga ng manok para may pang-inihaw-ihaw. O, di nandun na tayo. Halimbawa, nandun na tayo sa panahon ng squeezing period. Sasama kaya yan si David? Ha? Sasama kaya si Naaman? Sasama kaya si Jelay? Sasama kaya si Daniel? Yun ang question, di ba? Ba't nyo kami dadalhin dyan? Anong buhay namin dyan? Ay kami nag-aaral, o may, matatapos na ako, gagraduate na ako. O, magpupulis na ako, sabi ni Sherwin. Ngayon, Boy Scout lang muna. O. Hindi mo sila mayayaya kung hindi mai-establish ang pananampalataya sa kanilang puso. Mga kapatid, kaya anong mangyayari? Mahihiwalay talaga tayo ron. Pero, kaya nga, ang propesiya ang nagtuturo, mga kapatid, kung ano ang dapat natin gawin. So, balikan natin ang Revelation chapter 3. Kung ano ang kalagayan natin. Saan na ba ako? Verse 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, duka, bulag at hubad. Lagay mo yung slide. Nasa huli tayo. Because thou sayest, I am rich and increase with goods. Tama yan. Dahil kung may pinakamayamang iglesia, walang iglesia kundi ang ating panahon. Payamanan ang churches ngayon. Ang mga pastor, hindi lamang nakasasakyan, naka-aeroplano pa yung iba dyan. May mga ship pa yung mga yan. Napakayayaman. Yun lang sa Davao. Pagka kami pumupunta ron, napakaganda talaga. Oo. Talagang yung pagpasyal doon, nakapasok ka na rin, Sister Susan, 100 ang entrance fee. So ang yayaman ng mga churches ngayon. Yung sa Panginoon, mahihirap lang na churches. Pero tingnan mo, sabi niya, nagkamit ako ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi na siya nangangailangan ng salita ng Diyos. Sa mahabang panahon ng exposition ginagawa namin, mga kapatid, mangilan-ngilan lang talaga yung tumatanggap. Sa Mindanao, halos ilan lamang. O, yung pinuntahan namin nung last na nanggaling kami ng Pagadian. Yung sa Palawan, halos ilan lamang. So, ang iglesia ngayon, sa ating panahon, hindi nangangailangan ng anuman. Meaning, hindi niya kailangan ng malalim na pahayag ng Diyos. Sapat na. Ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi mo nalalamang ikaw ay maralita, thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Iisa lang naman klase ito. Mahirap ka, iisa lang yan. Kaya lang, iba-iba ng kategorya ito, mga kapatid. Isipin mo na lamang na yung panahong ito ay ang tao sa church nila, masaya sila, pero yung mensahe nila, paulit-ulit na itinuturo lamang about sa salvation, about sa baptism, paulit-ulit na lamang. Puro baptism na lamang, puro salvation. Pero ang sabi ng Biblia, let's go unto perfection. Kaya yung manggagawa, dapat pag tumatayo, pinaghahandaan din talaga. Kaya pagka kami pinatatayo sa mga ibang lugar, pinaghahandaan namin. O kahit sa church, pinaghahandaan. Nabautismuhan na lahat siya sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Huwag ka na magtuturo ng ganon. Dapat hindi na ganon. Let's go unto perfection na ang mga mensahe. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ako nangangailangan ng anuman. O sige, sabihin natin na masaya naman sila rin sa mensahe na yon. Parang ganito, sa pisikal, kumakain ka ng Jollibee. Masarap, di ba, Sister Minda? Kaya lang, pinulot mo lang sa basurahan.
Yan ang kalagayan ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ano ba itong gintong dinalisay sa apoy? 1 Peter chapter 1 verse 7, pakilagay. Itong gintong dinalisay sa apoy, that the trial of your faith, ang sabi ng apostol na si Pedro, upang ano? Masubok ang iyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri, sa ikaluluwalhati, sa ikararangal, sa pagpapakahayag ng Panginoon Kristo. Alam nyo ang proseso ng ginto bago makuha ng ginto? 7 times na ilalagay sa hurno, yung matinding apoy. Ano ang purpose? Aalisin yung impurities, yung alikabok. Mga kapatid, kapag wala na yung impurities niya, makinig kayo, kung ito ay ganito kalaking ginto, ano ang mangyayari sa kanya? Magiging ganito na lang siya kalaki. Tapos, itong gintong ito'y matigas, Sister Marjorie, matigas na ginto. Mamaya ka na. Ito munang matamis. Pag pinadaan na itong gintong ito sa apoy ng pagsubok, maalis yung mga impurities, mga kapatid, magiging malambot ang ginto. Alam niyo ba yon? Na ang tunay na ginto ay malambot at nahuhulman ninyo. Yan ang tunay na ginto. Kaya nga yung mga hawakan ng espada in the Old Testament, ginto dumidikit sa kamay. Pag uminit yon, kakapit yun sa kanilang kamay. So malambot lang ang ginto. Kaya tayo, pinapalambot tayo. Inaalis yung impurities natin sa buhay natin. 7 times na padadaanin tayo sa apoy, sa hurno ng apoy. Ibig sabihin, 7 times na makakaranas ka ng mabibigat na pagsubok. At ang sabi ng aklat ng Proverbs, 7 times that ang matuwid na tao, 7 times na bumabagsak. So, pag malambot ka na, meaning wala na yung mga impurities mo. Wala nang pagmamatigas sa puso mo. Wala nang pagmamatigas sa isipan mo. Naalis na lahat ng mga impurities mo. Yung pananampalataya mo malambot na. Sinubo ka na ng ating Panginoon. Bakit lahat ng ginagamit in the Old Testament ay malalambot? Mahirap gamitin yung matigas, di ba? Alam mo ba yung arko ni Noah? Malambot na kahoy yun, gopher yun. At lahat ng ginamit sa templo, sa pagtatayo yun, lahat ng mga kahoy dun, malalambot na kahoy. Hindi matitigas. Mahirap hulmahin, mahirap gawin kapag ka matitigas na kahoy. So, 7 times, sabi ng Biblia, ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ang pagsubok na yung pananampalataya na mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Anong klaseng apoy yan? Pagsubok po yan. Lahat ng nais lumapit sa ating Panginoong Kristo, lahat ng gusto mong sumunod sa nilakaran ng ating Panginoong Kristo, magbabata ng pag-uusig. Ang pag-uusig na ito, itong mga pagsubok na ito po ang nagpapatibay sa atin. Kaya bilang isang Kristiyano, sa oras na ikaw ay lumapit kay Kristo at humiwalay ka sa sanlibutan ito, nagdideklara ka na ng digmaan. Spiritual war against the devil. Yan po ang isang mangyayari sa iyo. Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano, pero nakaakbay ka pa rin sa sanlibutan ito, walang digmaang magaganap. At hindi kailan magkakaroon ng transformation yung buhay mo. Alam nyo yung kukun, sino nakakalam ng kukun? Yun yung butterfly. Yung kukun ng duro nyo sa loob. So, kailangan ng butterfly na yun, wawasakin niya yung kanyang tahanan. Yung kukun. Para ano? Ang purpose niya, makalabas siya ron. At mag-transform sa isang magandang paru-paro. Yan ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18. From glory to glory, kung tama ako.
2 Corinthians 3:18. From glory to glory. Magkakaroon ka ng transformation, metamorphosis. So, kailangan mo ng lakas para mabasag mo yung kukul. Kasi kung wala ka rin namang lakas, hindi mo kayang wasakin yon. Kailangan mo lumabas doon. Uod yun na nanduroon doon sa loob Nanduroon ka, nababalot ka ng luma mong pagkatao, nandun ka sa kukul, ikaw yung uod. Kailangan mong wasakin yan, kailangan mong basagin yan, para ikaw ay lumabas unti-unti. At paglabas mong yan, anong gagawin mo? Mga kapatid, nakahintay ka lang, makakapangain ka na ng dahon. At habang kumakain ka ng dahon, unti-unti, lumalaki ka, magbabago ngayon ikaw. Yan po ang transformation ng ng paru-paro, Ganyan ang buhay natin. Wawasakin natin yung ating lumang pagkatao. Kumakain tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw kumakain ka ng salita ng Diyos. Then, magkakaroon ka ng transformation sa buhay mo. Magiging maganda kang paru-paro. Meron akong nakita sa Facebook yung uod. Lumang uod siya. Kung siya, hindi. Tipaklong pala, tipaklong. Para siya ay mamamatay siya. Pero doon sa kamatayan niya, lalabas yung panibago niyang pagkatao. No, kapatid, napapalitan yung luma na yun. At ang ganda nung tipaklong na yun, napakaganda. Nalimutan kong isend sa group chat natin. Ito ko, ganun pala yung transformation ng yun. Ang tawag sa amin ay naghiluno. Yung napapalitan yung kanyang balat, nagbabago siya. So paglabas niya, mahina siya. Mahina pa yung kanyang katawan. So, mahabang proseso rin bago siya maging ganap na magandang grasshopper. Ganon din po, mga kapatid, yung buhay natin. Nais ng Diyos magkaroon tayo ng transformation. Kaya sabi riyan, I counsel thee to buy of a gold tried in the fire, that thou mayest be rich, upang ikaw ay maging mayaman. Ang iglesia ng Laodicea, mayaman sila by physical, but in spiritual, mahirap lamang sila, mga kapatid. And white raiment, upang ikaw ay yumaman, at ng maputing damit, upang iyong masuot. So, at upang huwag mahiyag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Ang iglesia pala ng Laodicea ay hubad. Kaya ang sabi ng propeta, ang ating panahon is a neurotic age. Bukod sa ito ay panahon ng nuclear age. Ang tawag dito is neurotic age. Ano ba yung neurotic sa Tagalog? Sira ulo. Di ba? 9 out of 10 na Pilipino is neurotic. Alam niyo ba yon sa record? 100 million mahigit tayo. So, ibig sabihin, 90 million sa atin, Brother Jory, ay may science siya. May diferensya sa pag-iisip. Hindi ako papayag, Nakabilang ako ron. Pero yun ang realidad according sa survey. 9 out of 10 ng Pilipino is deranged. Wala sa tamang pag-iisip. No wonder na sa kalsada, kahit na maraming natatanggalan ng lisensya, araw-araw pa rin may nag-aaway, di ba? Kahit sa Facebook, makikita mo kung paano sila. So, yun ang kalagayan natin yan. Lalo sa spiritual. Kaya ang sabi ng Biblia, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili upang ikaw ay may maisuot ng mapuputing damit. Ano po itong white raiment na ito? Ito ang salita ng Diyos. Ang iglesia ay nahubaran. From the time of Laodicea, lagay mo yung slide. From the time of Ephesus, sa Ephesians chapter 2 verse 4, ano sabi ng Panginoon? Dapat meron akong laban sa iyo na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Pag-ibig sa salita ng Diyos. Sa oras na iniwanan na natin ang pag-ibig sa salita ng Diyos, wala ka ng pagmamahal sa salita ng Diyos, mga kapatid, unti-unti mahuhubaran ka na ng katuwiran ng Diyos. Yan ang naging karanasan ni Adan at ni Eva. Sila ba ay literal na hubad? Yes, pero binabalot sila ng kaluwalhatian ng Diyos. But after the fall, anong nangyari sila? Nalaman nilang sila'y hubad. Hubad na sila. Kaya sila'y nagtago. Mabuti pa si Adan, umamin na siya'y hubad.
Pero ang iglesia ng Laodicea, sinasabi na ng Panginoon, ikaw ay hubad, bumili ka sa akin ng mapuputing damit upang iyong masuot. Hindi umaamin ang iglesia ng Laodicea. Yan ang resulta ng fallen nature. Mga kapatid, si Adan ay umamin siya. So anong kailangan natin? Kailangan nating maipanumbalik, maisuot ang mapuputing damit. Ngayon, sino yung maputing damit na yan? Anong klaseng damit yan? Walang iba kundi isuot natin ang ating Panginoon Jesucristo. Sa ano? Sa inyong salita. Si Kristo at ang salita ay isa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So idadamit mo sa iyong pagkatao ang ating Panginoon Jesucristo upang huwag makita ang iyong kahiyahiyang kahubaran. By literal, makikita mo, pumasyal ka lamang sa mga mall, di ba? Halos hubad yung mga kababaihan, Brother Joaquin. Kahit na 70 years old, nakashort pa rin, di ba? Yung mga babae. Ano makikita mo? Varicose vein. Ang damit ay sumisimbolo ng ano? Identification. Unang-una, ang damit is identification. Pagkakakilanlanan. Ang pulis ay may uniforme ng pulis. Bakit? Para ma-identify silang pulis. Ang doktor ay may suot na uniforme ng doktor para ma-identify sila na doktor. Ano pa? Ang mga sales lady ay naka-uniform ng pang sales lady para ma-identify sila. Ang mga security ay nakadamit ng pang-security para ma-identify na sila ay security. Ang Kristiyano ay kailangang nakadamit ng Kristiyano para ma-identify sila. Kanino? Kay Kristo. Sa ano? Ano ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16? Pakilagay, be ye holy in all manner of your conversation. Yamang kayo ay tinawag, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pastor, hindi naman tumitingin ng Diyos sa panlabas na kaanyuan. Sino may sabi sa iyo? Hindi naman talaga, dahil kung ano yung nilalaman ng puso mo, ilalabas lamang yun. So yun po yun. So yan ay identification ng isang Kristiyano. Kaya tayo, para ma-identify tayo bilang isang Kristiyano, isusuot natin ang buong salita ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 10. Suit the whole armor of God. Puntahan natin. Ephesians 6:10. Kaya ito po yung ipinapasuot. Bakit kailangang suotin? Una, identification. Pangalawa, meron digmaan. Magtatapos na tayo. May pupuntahan pa po ako eh. Yan. Finally, brethren. Ay, tama-tama pala. Magtatapos na. Be strong in the Lord. Saan kayo dapat magpalakas? Sa Panginoon. In His power, in His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Magbihis kayo ng ano? Ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng mga dyablo. Ito po ay kasuotan ng isang mandirigma, ng sundalo. At tayo ay sundalo ni Kristo. 2 Timothy chapter 2 verse 2. We are a good soldier of Christ. Kaya dapat meron tayong suot nito. Ang buong baluti ng katuwiran ng Diyos. Ang buong salita ng Diyos. Yan po ang damit ng ating mga magulang bago pa po sila mahulog, mga kapatid, sa kasalanan. Nahubaran lamang sila, inalis lang ang kaluwalhatian to dahil umalis ang sikay na glory of God. Mga kapatid. Ngayon ay ito'y idinadamit sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kailangan, ikakasal ka sa ating Panginoon, ikaw ay nakabistidal, nakakuan lang, nakashort. Hindi pwede. Kailangan kabuuan yun. At para matipon mo yun, inuunti-unti mo yung salita ng Diyos, iniipon mo yun, hanggang makabuo ka ng damit pangkasal mo. Mga kapatid, kaya sabi rito, verse 2, for we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness and high
places. Ang ating pakikipaglaban, hindi sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng sanlibutan ito. So, spiritual wickedness, nandyan yan sa itaas, mga kapatid. Kaya makikita mo, yung agila, pag siya ay nakikipaglaban, mga kapatid, pag nakikipaglaban yung agila, anong ginagawa niya sa ahas? Dito ba niya pinapatay sa baba? Hindi. Dadagitin niya yung ahas, dadalhin niya ron sa pinakamataas. Doon niya, dahil pagdating sa itaas, sa gravitational force, hindi magawang lumaban ng ahas. So dadalhin natin lagi ang kaaway sa itaas. Kay Kristo natin dalhin ang kaaway. Wala silang magagawa. May nakita ko yung uwak, tinutuktukan sa ulo yung agila. Ang ginagawa ng agila, lilipad siya ng matuling pataas. Hindi niya kailangan gantihan yung uwak. Dahil pag umabot na ng 40,000 feet, kusang sasambulat yung katawan ng uwak. Hindi niya kaya yung pressure na yun. Tanging agila lamang ang may kakayanan doon. Yung kamag-anak, kanyang lawin, yung hawk, 35,000 lang kayang marating. Kahit nga yung falcon filigree na siyang pinakamabilis na hayop, hindi kayang umabot doon eh. Tanging agila lamang. So kung tinutuktukan ka ng uwak, hayaan mo, itaas mo ang laban. Dahil kusang mamamatay siya. Sasabog yung kanyang katawan. Kaya ito ang sinasabi ng Ephesians chapter 6. Ang ating pakikipaglaban against the ruler of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Yan. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Yan po. Verse 14, stand therefore, having your loin well girt about the truth, having the breastplate of righteousness. Anong sabi riyan? Yung inyong baywang ay may bigkis ng katotohanan at meron kayong breastplate, baluti ng katuwiran. Ano yan? Pansalag yan, yung katuwiran ninyo. Yan lang ang inyong magiging pansalag. And your feet should, with the preparation of the gospel of peace. Above all things, taking the shield of faith. Tingnan niyo ha, merong kalasag siya eh. Taglay niyo ang kalasag ng pananampalataya. Di ba yung mga truncheon, pag may mga rally, yun ang pinangsasalag nila eh. So yung pananampalataya mo, yun ang ipansasalag mo sa mga atake ng kaaway, sa mga fiery darts. May pananampalataya ka, pananampalatayang katulad ni Abraham. The heroes of faith ng Romans chapter 11, ng Hebrew chapter 11. Dapat meron kang ganung pananampalataya. Pag tinatarget ka ng kaaway, hindi ako atin ngayon, may gagawin pa ako eh. Pagod ako. So, sinasalo mo yun, atake ng kaaway na yun sa'yo. Hindi ka dapat masugatan ng kaaway. Kasi meron kang shield of faith na pangdepensa kapag inaatake ka ng kaaway. And take the helmet of salvation. Bakit kailangang magkaroon ka ng helmet? Saan inilalagay ang helmet? Kayong mga nagmumotor. Anong sa ulo? Sa siko ko nakikita. Ang utak ba ninyo ay nasa siko? Sa ulo yan. Bakit? Ang pinoprotektahan ay ang ulo. Bakit? The greatest battle that you ever fought is in the mind. Kaya dapat protektado ng kaligtasan ng inyong kaisipan. Hindi yung nagmumotor, nasa siko. Maliit ang utak. Bakit sa siko? Matigas po ang ulo ko. O may batas nga, matigas naman po yung ulo ko. Kaya, talaga matigas ang ulo mo, batas nga eh. Kaya merong helmet of salvation, mga kapatid, ang kaaway darating yan sa utak, sa isipan mo. Doon ang unang atake ng kaaway sa iyo, sa isipan. Hindi ka kagad makagagawa ng kundi sa isipan mo lamang. Remember na ang laban, paano natukso si Eva, binubulungan lang siya. Sa isipan lang muna yan. Doon sa Getsemani, mga kapatid, the greatest battle ng ating Panginoon sa Kristo. Binubulungan siya ng kaaway, itigil mo na, itigil mo na yan. Huwag mo nang inumin, huwag mong inumin. Ano sabi ni Kristo? Ama, kung maaari lamang po, ilayo mo sa akin ang saro ng kapaitang ito. Pero ang kalooban mo po ang masusunod.
So, kailangan may protection lagi ang ating ulo. May helmet of salvation, mga kapatid. Kasi yan yung kaligtasan natin. And then, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po yung sword of the Spirit na yan? Salita ng Diyos. Hebrew chapter 4, verse 12. Yan lamang ang offensive weapon mo. Lahat ito'y defensive weapon. Pero sa Hebrew 4:12, yan lamang ang sandata mo na offensive weapon. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Kaya pag kayo ay nakarinig ng salita ng pangangaral, ng salita ng ating Panginoon, anong nararamdaman niyo mga kapatid? Parang hinihiwa yung puso niyo, di ba? Pakiramdam ninyo na nasasaktan tayo sa salita ng Panginoon, di ba? Pero kagalingan natin ang tayo ay masugatan. Kagalingan natin na tayo ay masaktan. Bakit? Inaalis ng Diyos, inooperahan ka ng Panginoon. Tinatanggal yung mga kwan mo, yung mga dapat maalis sa'yo. Anong ginagawa? Pumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan ng utak. Madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng tao. Kaya yung luma mong pagkatao, salita ng Diyos lamang, mga pwedeng magpaalis diyan. Walang pwedeng magpabago sa buhay ng tao kahit na pinakamataas na kurso, kahit makasampu ka ng kurso dito sa mundong ito, tapos ka ng pinakamagagaling na paaralahan, hindi ka kayang baguhin, hindi kayang mabago ang pagkatao mo. Ang tanging pwedeng magpabago lamang sa tao ay ang kanyang salita. Salita ng Diyos lang, pwedeng magpabago sa tao. Wala. Dahil mahabang panahon na sinubukan ng tao, mabago ang tao sa kanilang karunungan. Ano ang sabi ni Solomon? Si Solomon, napakatalinong tao niya. Ano sabi niya? All is vain. Lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Kaya kung meron man gusto nating baguhin ang ating buhay, magpasakop tayo sa kanyang salita. Isuko natin ang ating buhay sa salita ng ating Panginoon. And then, hayaan natin ang salita ang kumilo sa atin, mga kapatid. Tatrabahuin tayo ng salita ng Panginoon. Unti-unti, huhulmahin tayo, ibabalik tayo sa imahe at larawan ng Diyos. Sabi ng verse 16, ano sabi rito? Na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat, verse 18, ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat ng buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin, upang ako'y pagkaluba ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, at upang ipakilalang may katapangan ang iwaga ng Ebanghelyo. So, hindi lamang pala mga kapatid kayo ang ipinapanalangin, hindi lang inyong mga kamag-anakan ang inyong pinapanalangin. Kasama niyong ipanalangin ang mga manggagawa ng Panginoon. Kasi hindi biro ang mangaral, lalong-lalo sa mga misyon namin. Alam mo, pag nasa misyon, dapat masigit. Wala naman si pastor eh. Walang magtuturo sa atin. Kahit na walang magturo sa inyo eh. Dapat nandito kayo sa loob ng iglesia at ang gagawin ninyo, ipapanalangin niyo yung pastor habang nasa misyon. Ay, salamat, pahinga, wala si pastor. Mali yung ganung konsepto, mali ang ganung pananaw ng isang mananampalataya. Habang ako ay nasa misyon, dapat mas nandun kayo sa loob ng church, manalangin tayo dahil meron kaming mabibigat na kalaban sa misyon. Spiritual warfare yung hinaharap namin, hindi biro yung mga kaharap namin. Mga kapatid, ang mga kaharap namin ay mga matitinding theologian. Mga doctorate yung mga yon. Nadadaya lang namin sa paggamit ng mga technology. Yan lang ang pandaya namin. Kaya kami ay nakalaptop at yung mga nakikita niyong presentation, yun lamang ang gamit namin. Nakakala nila kami ay mga doctorate din, mga kapatid. Dahil sa tingin nyo, yung mga kaharap mo ay bishop, arsobispo, tapos basta ka lang mangangaral ng ganon. Kaya nga, kailangan din na, kaya nga sabi ni Pablo, I coach with guile. Kinuha ko kayo sa daya. Kaya, kung sakaling ako'y nasa misyon, tuloy niyong gawain. Magsipanalangin kayo. Mag-sharing kayo
And then manalangin kayo. Hopeful, actually, dapat nga ang iglesia, pag umaalis ang pastor sa mission, dapat merong naiwan, nagpapasting talaga yan. Yun talaga. Sa panahon ni Brother Branham, ganon. May nagpapasting. Alam nyo, sa panahon ni Brother Oral Roberts, yung Pentecostal leader, habang siya nangangaral, umulan Sinaway niya yung ulan. Yung mga tao hindi nabasa Recorded yan. Yung palang nandun sa ilalim ng pulpito niya, isang buwan na palang nagpapasting yun doon. 4 na tao, malaking pulpit yun. So, ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mahalaga ang fasting, mahalaga ang panalangin. Yung mga katulad na may diabetes, hindi naman makapag-fasting yan. So, mag-prayer na lang. Pray na lang, mga kapatid. Dahil napaka-importante niyan. Kasi, yun ang panlaban natin, panalangin. Sa lahat ng oras, panalangin. Ano man ang ating sinasabi, sabi ng Biblia, gawin nyo, sa salita, sa gawa, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, mahalaga yung panalangin. Bakit kailangan ng panalangin? Yan lamang po ang tanging pamamaraan ng tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin. Ano man ang iyong sasabihin, yan po ay panalangin. At lahat ng iyong sasabihin, accountable ka sa Panginoon. Pag sinabi mong, anak ni Michael si Sherwin, bubo ka, bubo itong anak kong ito. Magiging bubo talaga siya. O di, ang sasabihin na lang ni Michelle, pugi itong anak kong si Daniel, magiging pogi talaga. Huwag mo lang dagdagan ng TA at baka pugita ang kalabasan niyan. Ano man yung sinasabi natin, yan po pala ay merong epekto yun. Oo. Kaya, tayong may mga karamdaman, lagi nating i-claim, pinagaling na tayo ng Panginoon. By His stripe, we are healed. Kaya kung tayo may karamdamang espiritual, pinagaling na tayo ng Panginoon. Pinalaya na tayo, mga kapatid. Lagi niyong i-claim yan. Lagi niyong i-claim. Tingnan ninyo. May high blood ako. Kanino ba ako na high blood sa inyo? Sino ba yan? Wala naman. Hindi naman ma-high blood ako si Sister Marvic chine-check lagi ako ni Daniel yung blood pressure ko. 112/80. 120/70. Maganda na yung aking dugo. Ewan ko lang, nakita ko ulit si Sister Susan. Baka naman pakainin ako nito ng sugpo. High blood rin na naman ako. So, i-claim lagi natin, pinagaling na tayo ng Panginoon. Physical, spiritual na karamdaman. At ang Diyos, mga kapatid, ay laging ang pagpapala ay sumasagana. Naalala ko tuloy, huli na si Sister Marjorie. Nagkasakit yung tiya mo nun, sis, di ba? Anong sabi niya? Ano sabi mo, sis? Gagaling yung tiya mo? Gumaling yung tiya niya. Pastor, bakit po ay yung pong nananalangin na hindi naman po sila Kristiyano ay gumagaling? Gumagaling po talaga sila. Dahil ang sabi ng Biblia, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Kahit na ikaw ay end-time believers, kung wala ka naman pananampalatayang hindi ka gagaling. Kailangan mo ng pananampalataya para gumaling ka sa Panginoon. Kapatid, alalahanin mo na tayo ipinanganak na makasalanan, kailangan mo ng pananampalataya. Kahit anong gawin ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ka rin naman magre-respond sa Kanya, hindi ka rin naman gagaling So, kailangan mo pananampalataya. Kaya, sa buhay natin, mga kapatid, tandaan natin palagi, maraming pagsubok, mas maganda. Bakit? Mas natitrain ka. Kung wala kang pagsubok, kaunti lang pagsubok, mabagal din yung proseso mo. So, alam ng Diyos, hindi ka pahirap, hindi bibigay ng Diyos ang mga pagsubok mo kung hindi mo kaya. Tandaan po ninyo, lahat ng pagsubok na inilagay ng Diyos sa ating harapan, alam ng Diyos yung kakayanan mo. Pero kaakibat ng pag-iwas sa mga tukso, yan po ang sabi ng Biblia. Ang pagsubok, kasama sa buhay natin yan. Para mas lalong lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Pag wala tayong pagsubok, sagana ka sa buhay,
Baka hindi mo, baka makakalimutan mo na yung araw ng linggo na yun ay para sa Panginoon eh. Mga kapatid. Pero pag may pagsubok ka, alam mo pagka yung when death knocks, kapag kumakatok na yung kamatayan sa buhay mo, yung mga kabataan na yan, hindi nila naiintindihan marahil. Maaaring hindi nila maintindihan kung anong sinasabi nating mga may edad na. Ibinibilang ko na rin yung aking sarili na may edad na kasi ako ay 35 na ako eh. Noong nag-umpisa sa ministry. 20 taon na mahigit yun. Ngayon, pagka ikaw ay nagkakaedad na, mga kapatid, at medyo nakakaramdam ka ng karamdaman, kumakatok yung kamatayan, doon mo lamang marirealize ang buhay mo. Kung ano ang totoong relasyon mo sa Panginoon. Totoo yan. Yung mga nakaranas dito na may karamdaman, na pagkahapon ay halos pakiramdam mamamatay na, parang hindi nasisikat yung araw. Dinaanan ko ito, mga kapatid. 6 na buwan akong nag-struggle dyan. Or maybe more than 6 months na dinaanan ko yung ganong uri ng struggle. Nasa tuwing hapon, ako po ay takot na takot. Pinaglabanan ko yan. Kaya pag araw ng linggo, noon mga yon, ito kinikwento ko lang sa inyo, no? Yung mga pinagdaanan ko noon na hindi nakaunawa, na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron talagang mga tunay na anak ng Diyos, merong tunay na mga kapatiran na umunawa doon sa ganung kong kalagayan. Napakahirap noon, mga kapatid. Sa mga kabataan, maaaring hindi pa lubos na maintindihan yung mga bagay niya. Ngayon, hanggat bata pa kayo, sabi ng Biblia, alalahanin ninyo ang inyong buhay. Tayong lahat ay tumayo, Ama namin Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Naway makapagbigay po ng inspirasyon sa buhay ng bawat isa sa amin ang mensaheng ito. Patuloy na tulungan nyo kaming mamuhay ayon po sa inyong kabanalan, ayon sa inyong salita. Salamat po, pagpalain nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Joaquin, ay nagbigay niyo ng mga kalad natin. Okay. Nawitan natin ang Panginoon. Praise, hallelujah. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Once again, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich
has done for us. Give thanks. Natawa ko si Brother Johnny po para pag-pray po itong mga tents at offering. Brother Jolie, pray mo.